Ito pala ang kwento ng buhay ng isa sa mahuhusay ngayon sa basketball player sa Pilipinas na si AJ Edo. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang naging kwento ng kanyang buhay. Si Ariel John Litang Edo, nakilala ng mga tagahanga ng basketball sa buong mundo bilang AJ Edo, ay isang 6'10", power forward at center. Ang kanyang buhay ay hinubog ng kanyang multicultural na pinagmulan, mabilis na pag-angat sa larangan ng palakasan, at isang nakasisiglang pakikipaglaban sa mga pinsalang muntik nang magtapos sa kanyang karera. Mula sa kanyang pagsilang sa Mediterranean hanggang sa pagiging isang mahalagang poste ng pambansang koponan ng Gilas Pilipinas, ang kanyang paglalakbay ay isang patunay ng pananampalataya, pamilya, at walang katapusang pagsisikap. Ang unang mga kabanata, isang multicultural na pundasyon 2000 hanggang 2012. Ipinanganak si AJ Edo noong January 1, 2000, sa Colchester, England, ngunit ginugol niya ang mga unang taon ng kanyang kabataan sa Cyprus. Lumaki siya bilang panganay sa 5 magkakapatid sa isang natatangi at may mataas na pinag-aralang tahanan. Ang kanyang ama na si Ayeton Edo, ay isang Nigerian na propesor sa matematika at pisika na may taas na 6 feet 8 inches at naglaro ng mapagkompetensyang basketball noong kanyang kabataan. Ang kanyang ina naman na si Josie Litang Edo, ay isang katutubo ng Surigao City, Pilipinas, na lumipat sa Europe para magtrabaho. Noong bata pa, unang naakit si AJ sa soccer, isang tanyag na laro sa kultura ng kabataan sa Europe. Gayunpaman, dahil sa mabilis na pagtangkad nito, dahan-dahan siyang ginabayan ng kanyang ama patungo sa basketball sa edad na 7. Nagsimula siyang magsaayos ng kanyang mga pangunahing kasanayan sa junior ranks ng Cypriot club na AEL Limassol. Dahil sa mga burokratikong hirap sa pagkuha ng Cypriot passport, maagang kumuha ang kanyang ina ng pagkamamamayang Pilipino para kay AJ, isang mahalagang legal na hakbang na nag-ugnay ng kanyang tadhana sa Philippine basketball. Ang paglipat sa UK at ang pag-angat ng isang prospect 2013 hanggang 2018. Noong bandang 2013, dahil sa pagbabago sa mga pagkakataon sa trabaho, lumipat ang pamilya ni Edo mula Cyprus patungong United Kingdom, hanggang sa manirahan sila sa Wales at kalaunan sa Bristol, England. Dito mas lalong bumilis ang pag-unlad ni AJ sa basketball. Pinamunuan niya ang mga lokal na liga, kung saan naglaro siya para sa mga cadet team ng Swansea Storm at Bristol Flyers. Nang sumapit ang 2017, habang nag-aaral sa South Gloucestershire and Stroud College, SGS, si AJ ay naging isang napakatinding puwersa sa taas na 6'10", nagtala siya ng average na 18.6 points, 14.7 rebounds, at 2.7 blocks bawat laro, na nagbigay sa kanya ng parangal bilang Elite Academy Basketball League, EABL, West Conference Defensive Player of the Year. Ang kanyang pambihirang kombinasyon ng maliksing pagkilos, mahusay na pagsupil sa bola, shot blocking, at pag-shoot mula sa labas ay nakakuha ng pansin ng mga talent scout sa buong mundo. Naimbitahan pa siya sa prestihiyosong NBA Basketball Without Borders Camp sa Los Angeles, kung saan nakapagsanay siya sa ilalim ng mga alamat ng NBA tulad ni Gary Payton. Ang paglalakbay sa NCAA at ang pighati ng mga pinsala 2018 hanggang 2023. Noong April 12, 2018, nag-commit si AJ na maglaro ng NCAA Division I Basketball para sa Toledo Rockets sa Estados Unidos. Ang kanyang freshman year 2018-2019 ay nagpakita ng malaking potensyal. Nagtala siya ng 57 blocks, ang pinakamarami sa kasaysayan ng mga freshman sa programa ng Toledo, at karapat-dapat na napasama sa MAC All-Freshman. Gayunpaman, noong paitaas na sana ang kanyang karera, sunod-sunod na trahedya ang humagupit. Pumasok si AJ sa isang mahirap na 3 taong siklo ng mga malalaking pinsala sa tuhod na sumubok sa kanyang katatagang psikolohikal at pisikal. June 2019, nagtamo ng ACL tear sa kanyang kanang tuhod habang kinakatawan ang Pilipinas sa FIBA U19 World Cup. November 2020, nagtamo ng torn meniscus sa parehong tuhod habang naghahanda para sa kanyang pagbabalik sa sophomore year.
June 2021, nagtamo ng mapaminsalang kaliwang ACL tear habang nag-e-ensayo ang koponan ng Toledo, na muling nagnakaw sa kanya ng isa pang season. Habang ang maraming atleta ay sumuko na sana, si AJ ay lubos na sumandal sa kanyang pananampalataya at pag-aaral. Matagumpay niyang nakuha ang kanyang bachelor's degree sa accounting at sinimulan ang kanyang MBA. Sa wakas, nagbalik siya sa mabuting kalusugan para sa 2022-2023 season kung saan nagbahagi siya ng mahalagang pamumuno at depensa para sa Toledo bago siya gumraduate. Pagsagot sa tawag, Gilas Pilipinas at Profesional na Karera 2023-2026. Dahil hindi napili sa 2023 NBA Draft, itinuon ni AJ ang kanyang pansin sa Asia. Ang kanyang internasyonal na pagbawi ay naganap noong 2023 FIBA Basketball World Cup na ginanap sa Maynila. Sa paglalaro para sa Gilas Pilipinas, si AJ ay naging isang pambansang sensasyon. Sa kanyang pagbabantay sa mga world-class na big men ng NBA, ang kanyang determinasyon, rebound, at kawalan ng takot ay nagkamit ng paghanga mula sa milyon-milyong Pilipinong tagahanga. Ang kanyang magandang paglalaro ay nagbukas ng mga mapagkakakitang oportunidad sa Japan B. League 2023, nilagdaan niya ang kanyang unang profesional na kontrata sa Toyama Growuses, kung saan nag-average siya ng kahangahangang 13.1 points at 8.8 rebounds bago muling naantala ng isang maikling pinsala sa meniscus. 2024-2025, sandaling hindi nakapaglaro ngunit mabilis na nakabawi matapos pumirma sa Nagasaki Velka. Kasalukuyang panahon 2026, ang karera ni AJ Edo sa basketball ay umabot na sa ganap na kamatayan at kahusayan. Kasunod ng malubhang pinsala sa tuhod ng kanyang matagal ng kasama sa frontcourt na si Kai Soto, buong pusong tinanggap ni AJ ang papel bilang pinuno sa ilalim ng head coach ng Gilas na si Tim Cone. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Femi Edo, ay kasalukuyang nagpapatuloy sa pamana ng pamilya sa Pilipinas, habang naglalaro para sa Ateneo de Manila University Blue Eagles. Lumingon si AJ sa kanyang 7 taong gulang na sarili nang may malaking pasasalamat, at napagtanto na ang 3 taong nawala sa kanya dahil sa mga pinsala ay hindi isang sumpa, kundi isang panahon na humubog sa kanyang pagkatao. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako, para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!